Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, mga responsibilidad, at mga bagay na maaaring sumubok sa iyong pananampalataya, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad sa panalangin ito ng nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Diyos upang ipaalala sa iyo ang isang katotohanang kayang magbigay ng pag-asa sa gitna ng anumang sitwasyon. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may mga alalahaning bumibigat sa iyong isip. Maaaring may mga problemang tila hindi matapos-tapos. Maaaring may karamdaman kang pinagdaraanan, mga laban sa pamilya o mga panalangin matagal mo nang hinihintay na masagot. At sa katahimikan ng iyong puso, maaaring napatanong ka, Panginoon, naroon ka pa rin ba? Makikita ko pa ba ang iyong kabutihan sa aking buhay? Pakinggan mo ito ng malinaw. Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat Siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Ito ang makapangyarihang mensahe ng awit 106 verse 1 to 5. Isang paalala na anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, nananatiling mabuti ang Diyos, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig, hindi nauubos ang kanyang awa, at hindi kailanman nabibigo ang kanyang katapatan. Maaaring hindi mo pa nakikita ang sagot sa lahat ng iyong panalangin, ngunit hindi ibig sabihin na tumigil na ang Diyos sa pagkilos habang ikaw ay naghihintay. Siya ay gumagawa. Habang ikaw ay nananalangin, Siya ay nakikinig. At habang ikaw ay nagtitiwala, Siya ay naghahanda ng mga pagpapalang hindi mo pa nakikita. Ngayong umaga, nais niyang punuin ang iyong puso ng pasasalamat at pag-asa. Sapagkat kapag naaalala natin ang kabutihan ng Diyos, lumalakas ang ating pananampalataya. Kapag naaalala natin ang kanyang katapatan noon, nagkakaroon tayo ng lakas upang magtiwala sa kanya ngayon. Nais din niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. Kung ikaw ay may sakit sa katawan, pagod sa isip, o sugatan sa damdamin, may kapangyarihan siyang magpagaling. Siya ang Diyos na nagpapanumbalik ng lakas at nagbibigay ng bagong simula sa mga nanghihina. Nais ka rin niyang protektahan sa buong araw na ito. Habang ikaw ay nagtatrabaho, nag-aaral, naglalakbay, o humaharap sa iba't ibang pagsubok, ang kanyang kamay ay sasa iyo. Siya ang iyong kalasag laban sa anumang panganib at ang iyong kanlungan sa panahon ng kaguluhan. At sa bawat laban na iyong kakaharapin, nais kanyang dalhin sa tagumpay. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat hamon, at pabor sa bawat oportunidad na kanyang inilalagay sa iyong landas. Kasama ng lahat ng ito ay ang kanyang mga pagpapala. Mga pagpapalang magpapatunay na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon at tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Ang awit 106-105 ay nagpapaalala na mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa kanyang pagliligtas. Kapag ang Diyos ang iyong pag-asa, may kapayapaan kang hindi kayang nakawin ng anumang pagsubok. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Dito, sama-sama tayong nagsisimula ng bawat umaga na nagpupuri sa Diyos, nagtitiwala sa kanyang mga pangako at naniniwala sa kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay kumikilos pa rin, nagpapagaling pa rin, nagpoprotekta pa rin, at nagbubuhos pa rin ng kanyang biyaya sa kanyang mga anak. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso, magpasalamat ka sa Panginoon at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay mabuti at ang iyong kabutihan ay hindi nagmamaliw. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala. Kinikilala na ikaw ang Diyos
na nagpapagaling, ang makapangyarihan sa lahat. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming katawan, ang anumang karamdaman, anumang pananakit, anumang kahinaan na matagal nang nagpapabigat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, iniuutos namin ang kagalingan na dumaloy sa aming katawan, anumang karamdaman, anumang impeksyon, pamamaga, abnormalidad ay napapasailalim sa kapangyarihan ng iyong salita. Pinapawalang bisa namin ang bawat atake ng kaaway laban sa aming kalusugan. Anumang espiritu ng karamdaman, panghihina, at pagkasira ay walang puwang sa aming buhay sapagkat kami ay pag-aari mo. Panginoon, ipuin mo kami ng iyong mapagpagaling na kamay. Pawiin mo ang sakit na matagal nang kinikimkim ng aming katawan. Ipanumbalik mo ang wastong paggana ng aming mga organo. Palakasin mo ang aming immune system. Ayusin mo ang anumang nasira. Buhayin mo ang anumang nanghina. Ibalik mo ang sigla na tila unti-unting nawala dahil sa pagod at problema. Huwag mong hayaang manaig ang takot sa aming isipan tuwing may nararamdamang kakaiba, kundi punuin mo kami ng katiyakan na ikaw ang aming manggagamot. Linisin mo ang aming isipan mula sa pag-aalala at takot. Tinatanggihan namin ang bawat kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing wala ng pag-asa, na ang aming kalagayan ay permanente, na kami ay habambuhay na magdurusa. Hindi namin tatanggapin ang mga salitang puno ng pangamba. Sa halip, pinipili naming manalig sa iyong katotohanan. Punuin mo ang aming isipan ng iyong kapayapaan, kapayapaang hindi kayang agawin ng anumang balita o resulta ng pagsusuri. Turuan mo kaming ituon ang aming pag-iisip sa iyong katapatan at kapangyarihan. Pagalingin mo rin ang sugat ng aming damdamin. May mga sugat na hindi nakikita ng iba, mga alaala ng pagkabigo, pagtataksil, pagkawala at pangungutya. May mga salitang tumimo sa aming pagkatao at nagdulot ng malalim na kirot. Panginoon, pasukin mo ang mga bahaging iyon ng aming buhay na matagal na naming sinusubukang itago. Ibalot mo kami ng iyong pag-ibig na nagpapalaya. Putulin mo ang tanikala ng nakaraan na patuloy na kumakadena sa amin. Ipinapahayag namin na hindi kami alipin ng aming nakaraan. Kami ay pinalaya mo. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling matatag sa pananampalataya. Kapag kami ay nanghihina, paalalahanan mo kami na ang iyong lakas ay nahahayag sa aming kahinaan. Kapag kami ay tinutokso na sumuko, ibuhos mo ang bagong alab ng pag-asa. Huwag mong hayaang mapagod ang aming kaluluwa sa pakikipaglaban. Sa halip, patatagin mo kami sa pamamagitan ng iyong espiritu. Punuin mo ang aming paligid ng banal mong presensya. Naway maranasan namin ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan na nagpapalaya sa anumang kadiliman. Idinadalangin din namin ang aming pamilya. Hayaan mong maranasan ng bawat isa sa amin ang iyong kagalingan pisikal, emosyonal, at espiritual. Kung mayroong may dinaramdam na hindi agad nasasabi, ikaw ang kumausap at humipo. Kung mayroong nabibigatan sa isip, ikaw ang magbigay linaw at kapahingahan. Ilayo mo kami sa anumang sakit na naglalayong sirain ang aming pagkakaisa. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay lugar ng kagalingan at hindi ng karamdaman. Sa bawat anyo ng espiritual na pag-atake laban sa aming kalusugan, itinatakwil namin ito. Pinapawalang saysay namin ang bawat balak ng kaaway na pahinain ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pisikal na paghihirap. Hindi kami matitinag. Ang aming katawan ay templo ng iyong presensya, kaya't anumang hindi mula sa iyo ay kailangang umalis. Inuutusan namin ang bawat anino ng karamdaman na maglaho sa liwanag ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, ibalik mo ang aming lakas at sigla upang makapaglingkod kami sa iyo ng buong puso. Hindi lamang kami humihingi ng pansamantalang ginhawa, kundi ganap na pagpapanumbalik. Iangat mo kami mula sa higaan ng panghihina at itayo sa matibay na pundasyon ng kalusugan. Gawin mo kaming patotoo ng iyong kapangyarihan. Naway ang aming buhay ay maging buhay na saksi na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Pinupuri ka namin kahit hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng iyong gawa, sapagkat alam naming ikaw ay kumikilos. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa aming nararamdaman, kundi sa iyong pangako. At sa bawat paghinga,
ipinapahayag namin na ang kagalingan ay sumasaklaw sa amin ngayon. Ang aming katawan ay pinananariwa. Ang aming isipan ay nililinis. Ang aming espiritu ay pinatitibay. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, "Ako ay pinapagaling ng kapangyarihan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong personal na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa kagalingang nagmumula sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog. Sa iyong presensya kami, nakasusumpong ng katiwasayan. Lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala sapagkat alam namin na walang kapangyarihan sa lupa o sa anumang espiritual na larangan ang higit na makapangyarihan kaysa sa iyo. Sa ilalim ng iyong mga pakpak kami ay nagkukubli at sa iyong pangalan kami ay nananatiling matatag. Idinadalangin namin na ingatan mo kami laban sa kapahamakan at panganib. Ikaw ang nakakaalam ng bawat daan na aming tinatahak at bawat lugar na aming pinupuntahan. Bago pa man kami makarating sa anumang sitwasyon, nariyan ka na upang ihanda ang aming proteksyon. Ilayo mo kami sa aksidente, sa sakuna, sa anumang biglaang pangyayari na maaaring magdulot ng kapinsalaan sa aming buhay at sa aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin na walang sandata na binuo laban sa amin ang magtatagumpay. Pinapawalang bisa namin ang bawat lihim na plano ng kaaway. Anumang espiritual na pag-atake, anumang demonyong naglalayong maghasik ng takot, kaguluhan, o kapahamakan sa aming buhay, ay tinatanggihan namin. Ang bawat kadiliman ay napapawi sa liwanag ng iyong kapangyarihan. Panginoon, ilayo mo ang aming tahanan sa anumang sakuna, karahasan, at masamang impluwensya. Hayaan mong ang aming bahay ay maging lugar ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Palibutan mo ito ng iyong banal na presensya. Naway ang bawat pader ng aming tahanan ay maging saksi ng iyong proteksyon. Ipinapahayag namin na walang masamang layunin ang makakapasok dito sapagkat ang iyong presensya ang nagbabantay sa amin. Takpan mo kami ng iyong walang hanggang pag-ibig na nagsisilbing aming pananggalang. Ang iyong pag-ibig ang aming baluti laban sa takot. Kapag sinusubukan kaming takutin ng mga pangyayari sa paligid, ipaalala mo sa amin na kami ay ligtas sa iyong mga kamay. Ang iyong katapatan ang aming sandigan, at ang iyong salita ang aming tanggulan. Bantayan mo ang aming pamilya sa bawat paglabas at pag-uwi. Kapag kami ay naglalakbay, ikaw ang manguna sa aming daan. Iayos mo ang bawat hakbang na aming tatahakin. Kung may panganib na nakatago sa landas na hindi namin nakikita, ikaw ang magpalayo sa amin doon. Ilayo mo kami sa mga sitwasyong maaaring magdala ng kapahamakan. Ibalik mo kami sa aming tahanan ng ligtas. May pasasalamat sa aming mga puso. Panginoon, protektahan mo rin ang aming isipan laban sa panlilinlang at tukso. May mga pagkakataon na ang kaaway ay hindi dumarating sa anyo ng pisikal na panganib, kundi sa pamamagitan ng kasinungalingan at maling kaisipan. Kaya hinihiling namin na bantayan mo ang aming pag-iisip. Linawin mo ang aming pananaw upang hindi kami malinlang ng mga ideya at impluwensyang maglalayo sa amin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng panlilinlang, takot at kaguluhan. Ang aming isipan ay pag-aari mo at hindi ito magiging lugar ng pagdududa o pagkabalisa. Ang iyong katotohanan ang maghahari sa aming pag-iisip. Ang iyong kapayapaan ang mananatili sa aming puso. Panginoon, iligtas mo kami sa anumang hindi nakikitang panganib. May mga bagay na hindi namin alam, mga pangyayaring hindi namin kayang hulaan, ngunit ikaw ang nakakaalam ng lahat. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kaligtasan. Kung may mga bitag na inilatag ng kaaway sa aming daraanan, ikaw ang sumira sa mga iyon bago pa kami makarating. Naway ang iyong mga anghel ay magbantay sa aming paligid ayon sa iyong kalooban. Naway ang iyong espiritu ang patuloy na gumabay at magbigay babala kapag may panganib. Bigyan mo kami ng sensitibong puso upang makinig sa iyong tinig at sumunod sa iyong patnubay. Pinapawalang saysay namin ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming pamilya. Anumang sumpa, masamang hangarin,
o lihim na panalangin na naglalayong magdala ng kapahamakan sa aming buhay ay walang kapangyarihan laban sa amin. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat tanikala ng kadiliman. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay nakatayo sa ilalim ng iyong proteksyon. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may karunungan at pag-iingat. Hindi lamang kami umaasa sa iyong proteksyon, kundi nais din naming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ipaalala mo sa amin na ang pagsunod sa iyo ay nagdadala ng seguridad. Kapag kami ay naliligaw ng landas, ituwid mo kami. Kapag kami ay nagiging pabaya, paalalahanan mo kami. Sa gitna ng mundo na puno ng kaguluhan at panganib, ikaw ang aming katiyakan. Hindi kami mamumuhay sa takot, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol, ang iyong presensya, ang aming kaligtasan, ang iyong kapangyarihan, ang aming sandata laban sa anumang banta. Kaya't ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay ligtas, ang aming tahanan ay pinoprotektahan, ang aming mga hakbang ay ginagabayan. Walang kapahamakan ang mananaig laban sa amin, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming kanlungan. Kung ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos, ang iyong proteksyon at kanlungan, maaari mong ipahayag sa mga komento. Ako at ang aking sambahayan ay nasa proteksyon ng Diyos. Hayaan ang pahayag na ito na maging paalala ng iyong pagtitiwala na ang Panginoon ang nagbabantay sa iyong buhay at pamilya. Panginoon, ikaw lamang ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan. Hinihiling namin na punuin mo ang aming puso ng kapayapaang nagmumula sa iyo, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang agawin ng anumang problema. Panginoon, hayaan mong dumaloy ang iyong kapayapaan sa aming buong pagkatao. Pawiin mo ang anumang pagkabalisa na bumabagabag sa aming isipan. May mga sandaling kami ay napapagod sa pagharap sa mga hamon ng buhay, mga alalahanin tungkol sa pamilya, kabuhayan, kalusugan, at kinabukasan. Ngunit sa sandaling ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming pasanin. Tinatanggap namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pag-unawa. Linisin mo ang aming isipan mula sa ingay ng takot. Alisin mo ang mga kaisipang paulit-ulit na nagdudulot ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas namin ang bawat espiritu ng pagkabalisa, pagkalito, at kaguluhan. Ang aming isip ay hindi magiging lugar ng takot, kundi tahanan ng iyong katotohanan. Punuin mo ito ng iyong salita na nagbibigay ng katiyakan at pag-asa. Paghariin mo ang pagkakaunawaan at pag-ibig sa aming pamilya. Panginoon, alam naming ang tahanan ay dapat maging lugar ng kapahingahan, ngunit may mga pagkakataon na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, sama ng loob o mga salitang nakakasakit. Kaya hinihiling namin na ikaw ang mamuno sa aming tahanan. Turuan mo kaming makinig sa isa't isa nang may pagpapakumbaba. Palambutin mo ang aming puso upang piliin ang pag-ibig kaysa galit. Pawiin mo ang anumang alitan at sama ng loob sa aming tahanan. Kung may mga salitang nasabi na nagdulot ng sugat, ikaw ang magpagaling. Kung may mga damdaming matagal ng kinikimkim, ikaw ang magbigay lakas upang mapalaya ito. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, pinipili naming putulin ang anumang siklo ng galit, tampo, at hindi pagkakaunawaan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay lugar ng pagkakasundo. Turuan mo kaming magpatawad tulad ng iyong walang hanggang pag-ibig. Alam naming ang pagpapatawad ay hindi laging madali, ngunit alam din naming ito ang landas tungo sa tunay na kapayapaan. Kapag kami ay nasasaktan, tulungan mo kaming huwag kumapit sa galit. Kapag kami ay nagkamali, tulungan mo kaming maging handang humingi ng tawad. Naway ang aming pamilya ay maging tahanan ng biyaya at hindi ng paghuhusga. Panginoon, bigyan mo kami ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng mundo. May mga balita, pangyayari, at sitwasyon sa paligid na maaaring magdulot ng takot at pag-aalala. Ngunit ipaalala mo sa amin na ikaw pa rin ang naghahari. Walang kaguluhan sa mundo ang kayang yumanig sa iyong trono. Kaya kahit ang paligid ay puno ng ingay, hayaan mong
ang aming puso ay manatiling tahimik sa iyong presensya. Naway ang iyong espiritu ang patuloy na magdala ng kapayapaan sa aming buhay. Kapag kami ay natutukso na magalit, paalalahanan mo kami ng iyong kabutihan. Kapag kami ay nalulunod sa pag-aalala, iparamdam mo ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Ang iyong kapayapaan ang magsilbing bantay sa aming puso at isip. Pinapawalang saysay namin ang bawat espiritual na pag-atake na naglalayong sirain ang kapayapaan ng aming pamilya. Anumang espiritu ng kaguluhan, galit, hidwaan, o paninira ay walang kapangyarihan sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang bawat anino ng kadiliman na umalis. Ang aming tahanan ay sakop ng iyong liwanag at pag-ibig. Panginoon, turuan mo kaming maging mga tagapagdala ng kapayapaan. Naway ang aming mga salita ay magdulot ng pag-asa sa iba. Naway ang aming presensya ay magdala ng katahimikan sa mga taong nakapaligid sa amin. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundong puno ng sugat at pagod. Ipinapahayag namin na ang kapayapaan mo ay naghahari sa aming puso. Ang aming pamilya ay nababalot ng iyong presensya. Ang aming tahanan ay hindi magiging lugar ng kaguluhan, kundi lugar ng iyong kapahingahan. Kahit may mga pagsubok na dumaan, hindi kami matitinag sapagkat ang iyong kapayapaan ang aming pundasyon. Naway maranasan namin ang kagalakang binanggit sa iyong salita, ang kagalakan ng iyong bayan, ang kagalakang hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi nagmumula sa katiyakan na ikaw ay kasama namin. Ang kagalakang nagbibigay ng lakas sa gitna ng hamon. Ang kagalakang nagpapaalala na kami ay hindi nag-iisa. Sa iyong presensya, Panginoon, ang aming kaluluwa ay nakasusumpong ng pahinga. Sa iyong pag-ibig, ang aming puso ay nagiging buo, at sa iyong kapayapaan, ang aming buhay ay nagiging matatag. Kung naniniwala kang ang kapayapaan ng Diyos ay naghahari sa iyong puso, maaari mong ipahayag sa mga komento, "Ako ay namumuhay sa kapayapaan ng Diyos." Hayaan ang pahayag na ito na maging patotoo ng iyong pagtitiwala na ang kapayapaan ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay at pamilya. Panginoon, ikaw ang bukal ng tunay na karunungan. Ang iyong pag-iisip ay higit na mataas kaysa sa aming pag-iisip at ang iyong mga paraan ay higit na malalim kaysa sa aming pag-unawa. Hinihiling namin, O Diyos, na pagkalooban mo kami ng karunungan sa bawat desisyon na aming haharapin, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ikaw ang magbigay liwanag sa aming landas. May mga pagkakataon na ang buhay ay puno ng pagpipilian mga desisyon tungkol sa pamilya, kabuhayan, relasyon at kinabukasan. Hindi namin nais na umasa lamang sa aming sariling pag-unawa. Sa halip, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga plano. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagsunod sa iyong kalooban. Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng matuwid at makatarungan ayon sa iyong kalooban. Hubugin mo ang aming puso upang piliin ang tama kahit ito ang mas mahirap na landas. Sa mundong puno ng tukso at mabilis na desisyon, tulungan mo kaming maging matatag sa iyong katotohanan. Huwag mong hayaang madala kami ng mga impluwensyang naglalayo sa amin sa iyo. Linisin mo ang aming pag-iisip mula sa pagmamataas at maling paniniwala na kaya naming gawin ang lahat sa aming sariling lakas. Paalalahanan mo kami na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang at paggalang sa iyo. Kapag kami ay nagiging kampante o nakakalimot na humingi ng iyong gabay, ikaw ang magbalik sa amin sa landas ng pagpapakumbaba. Bigyan mo ang aming pamilya ng pangunawa sa tamang landas na dapat tahakin. Naway ang bawat isa sa amin ay matutong makinig sa iyong tinig. Kapag kami ay nag-uusap bilang pamilya tungkol sa mga mahahalagang bagay, ikaw ang maging sentro ng aming pagdedesisyon. Turuan mo kaming magkaisa sa paghahanap ng iyong kalooban. Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami ay nalilito at hindi alam kung anong hakbang ang gagawin, paalalahanan mo kami ng iyong kabutihan. Ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong pinangunahan mo kami noon. Ipaalala mo sa amin na hindi mo kami iiwan sa gitna ng kalituhan.
Ang iyong tinig ay malinaw sa mga pusong handang makinig. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang saysay namin ang bawat espiritu ng pagkalito at panlilinlang. Anumang kasinungalingan ng kaaway na naglalayong iligaw ang aming isip ay hindi mananaig. Ang aming pag-iisip ay tinatanggap ang liwanag ng iyong katotohanan. Ang iyong salita, ang aming gabay at pamantayan. Panginoon, hubugin mo ang aming isip upang piliin ang tama kaysa madali. May mga pagkakataon na ang madaling desisyon ay hindi ang tamang desisyon, kaya hinihiling namin ang lakas ng loob na piliin ang landas ng katuwiran kahit ito ay nangangailangan ng pagtitiis at pagtitiyaga. Tulungan mo kaming maging matapat sa maliliit na bagay upang maging handa kami sa mas malalaking responsibilidad. Turuan mo kaming maging maingat sa aming mga salita at kilos. Naway ang aming mga salita ay puno ng karunungan at biyaya. Ilayo mo kami sa padalos-dalos na pananalita na maaaring makasakit o makasira ng relasyon. Bigyan mo kami ng puso na marunong makinig bago magsalita. Panginoon, tulungan mo kaming makilala ang iyong tinig sa gitna ng maraming tinig sa mundo. Maraming payo ang maririnig namin mula sa mga tao, mula sa kultura, mula sa iba't ibang ideya. Ngunit nais naming marinig higit sa lahat ang iyong tinig. Bigyan mo kami ng discernment upang malaman kung alin ang mula sa iyo at alin ang hindi. Sa bawat plano at pangarap na aming inilalagay sa aming puso, hinihiling namin na ikaw ang magsuri at magtuwid. Kung may mga plano kaming hindi naaayon sa iyong kalooban, ipakita mo ito sa amin. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang baguhin ang aming direksyon kung kinakailangan. Pinapawalang bisa namin ang anumang espiritual na pag-atake na naglalayong sirain ang aming pagdedesisyon. Anumang espiritu ng kalituhan, maling impluensya, at panlilinlang ay tinatanggihan namin sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay pinamumunuan ng iyong karunungan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang pusong marunong magpasalamat sa lahat ng bagay. Kapag kami ay pinagpapala, tulungan mo kaming manatiling mapagpakumbaba. Kapag kami ay dumaraan sa pagsubok, tulungan mo kaming matutong magtiwala. Naway makita namin ang iyong kamay sa bawat yugto ng aming buhay. Nais naming maging mga taong namumuhay, hindi lamang sa kaalaman, kundi sa karunungang nagmumula sa iyo. Naway ang aming mga desisyon ay maging patotoo ng iyong paggabay. Naway ang aming pamilya ay maging halimbawa ng mga taong nagtitiwala sa iyong patnubay. Sa iyong liwanag, ang aming landas ay nagiging malinaw. Sa iyong karunungan, ang aming mga hakbang ay nagiging matatag. At sa iyong presensya, ang aming puso ay nagiging panatag. Kung ninanais mong ang karunungan ng Diyos ang manguna sa bawat desisyon ng iyong buhay, maaari mong ipahayag sa mga komento. Ang karunungan ng Diyos ay nasa bawat hakbang ng aking buhay. Hayaan ang pahayag na ito na maging deklarasyon ng iyong pagtitiwala na ang Diyos ang nagbibigay liwanag sa iyong landas. Panginoon, ikaw ang aming pastol. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa aming daraanan. Lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala, sapagkat alam namin na ang iyong paggabay ay hindi kailanman nagkakamali. Ang iyong mga mata ay nakatingin sa aming buhay, at ang iyong kamay ay handang umakay sa amin sa bawat hakbang. Alalahanin mo kami, O Panginoon, at akayin sa landas ng iyong kaligtasan. Kapag kami ay napapagod sa paglalakbay ng buhay, ikaw ang magbigay lakas. Kapag kami ay nalilito sa mga pagpipilian sa harapan namin, ikaw ang magbigay linaw. Huwag mong hayaang maligaw kami sa mga daang hindi mo inilaan para sa amin. Ituro mo ang direksyong dapat naming tahakin bilang pamilya. May mga pangarap kaming nais maabot. May mga plano kaming gustong maisakatuparan. Ngunit higit sa lahat, nais naming matupad ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaya hinihiling namin na ikaw ang manguna sa aming mga hakbang. Kung may mga landas na hindi para sa amin, ilayo mo kami roon. Kung may mga pintuan na hindi mo nais na aming pasukin, isara mo ito para sa aming kabutihan. Panginoon, maging ilaw ka sa aming mga plano at pangarap. Kapag kami ay nagbabalak para sa aming kinabukasan, tulungan mo kaming tandaan na ang iyong kalooban
ang pinakamahalaga. Naway ang aming mga layunin ay hindi lamang nakatuon sa pansariling kapakinabangan, kundi maging bahagi ng iyong layunin sa aming buhay. Hubugin mo ang aming mga pangarap upang ito ay maging kaayon ng iyong puso. Sa mga sandaling tila tahimik ang paligid at hindi namin agad marinig ang iyong tinig, tulungan mo kaming manatiling matiyaga sa paghihintay. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan. Ipaalala mo sa amin na ang iyong oras ay laging perpekto. Ilayo mo kami sa maling desisyon at dalhin sa iyong kalooban. Kung may mga tukso na nag-aanyaya sa amin sa madaling landas ngunit hindi ito tama, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang tumanggi. Kung may mga pagkakataon na kami ay nagiging padalos-dalos, paalalahanan mo kami na huminto at makinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang saysay namin ang bawat espiritu ng panlilinlang at pagkaligaw. Anumang plano ng kaaway na iligaw ang aming mga hakbang ay walang kapangyarihan laban sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming landas ay nasa ilalim ng iyong paggabay. Ang iyong liwanag ang patuloy na magbibigay linaw sa aming daraanan. Panginoon, samahan mo kami sa bawat yugto ng aming buhay. Sa mga panahong kami ay nagtatagumpay, tulungan mo kaming manatiling mapagpakumbaba at patuloy na humingi ng iyong patnubay. Sa mga panahong kami ay dumaraan sa pagsubok, paalalahanan mo kami na hindi kami nag-iisa sa paglalakbay na ito. Tulungan mo kaming manatili sa iyong presensya. Naway ang aming puso ay laging bukas sa iyong tinig. Kapag kami ay naglalakad sa landas na iyong itinuro, naway maramdaman namin ang iyong kapayapaan bilang tanda na kami ay nasa tamang direksyon. Ipinapahayag namin na ikaw ang aming gabay sa bawat hakbang. Ang aming pamilya ay hindi naglalakad sa dilim, sapagkat ang iyong liwanag ang aming tanglaw. Sa iyong patnubay, kami ay nagiging matatag. Sa iyong presensya, kami ay nagiging panatag. Kung nais mong ang Diyos, ang patuloy na gumabay sa bawat hakbang ng iyong buhay at ng iyong pamilya, maaari mong ipahayag sa mga komento. Ako at ang aking pamilya ay ginagabayan ng Diyos. Hayaan itong maging deklarasyon ng pagtitiwala sa landas ng Diyos para sa iyo, Panginoon. Ang bawat pagpapala na aming tinatanggap ay nagmumula sa iyong mapagbigay na kamay. Kaya lumalapit kami sa iyo nang may pusong puno ng pasasalamat. Kinikilala namin na ang lahat ng mayroon kami ang aming buhay, pamilya, lakas, at pagkakataon ay kaloob mo. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa kabutihan at ang iyong pagpapala ay umaabot sa bawat bahagi ng aming buhay. Panginoon, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming tahanan. Naway, ang aming bahay ay maging lugar na puno ng iyong presensya. Punuin mo ito ng pag-ibig, pagkakaunawaan, at kagalakan. Ilayo mo ito sa kakulangan, sa kaguluhan, at sa anumang layunin ng kaaway na sirain ang aming pagkakaisa. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay tahanan ng iyong biyaya. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at ang gawain ng aming mga kamay. Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahang magtrabaho, mag-isip, at kumilos. Kaya, hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat pagsisikap na aming ginagawa. Kung kami man ay nagtatrabaho, nagnenegosyo, o naglilingkod sa iba, naway ang aming mga gawain ay magbunga ng kasaganaan na mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng kakulangan at kabiguan na naglalayong pigilan ang pagpapala sa aming buhay. Anumang hadlang na inilalagay ng kaaway upang pigilan ang aming pag-unlad ay tinatanggihan namin. Ipinapahayag namin na ang iyong pagpapala ay dumadaloy sa aming buhay at hindi mapipigilan ng anumang plano ng kadiliman. Panginoon, ipagkaloob mo ang kasaganaan na may kasamang pasasalamat at pagpapakumbaba. Nais naming matutunan na tanggapin ang iyong pagpapala ng may pusong marunong magpasalamat. Huwag mong hayaang ang aming puso ay mapuno ng pagmamataas kapag kami ay pinagpapala. Sa halip, tulungan mo kaming manatiling mapagpakumbaba at laging kinikilala na ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala
ng mga pagpapalang aming tinatanggap. Naway gamitin namin ang aming mga biyaya hindi lamang para sa aming sarili, kundi upang makatulong sa iba. Bigyan mo kami ng pusong handang magbahagi at maging daluyan ng iyong kabutihan sa mga taong nangangailangan. Panginoon, naway makita namin ang kabutihan na iyong inilalaan sa iyong bayan. Kapag kami ay dumaraan sa mga panahon ng paghihintay, paalalahanan mo kami na ikaw ay patuloy na kumikilos. Kahit hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng iyong plano, tulungan mo kaming manatiling nagtitiwala. Alam naming ang iyong mga pangako ay tapat at hindi nabibigo. Pagpalain mo ang aming relasyon bilang pamilya upang ito'y maging matatag. Panginoon, ang tunay na pagpapala ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa lalim ng aming pagmamahalan at pagkakaisa. Kaya hinihiling namin na pagpalain mo ang aming samahan. Ilayo mo kami sa anumang hidwaan na maaaring magpahina sa aming relasyon. Punuin mo ang aming tahanan ng pagtutulungan, pag-unawa, at paggalang sa isa't isa. Kapag may hindi pagkakaunawaan, tulungan mo kaming piliin ang pag-ibig kaysa galit. Kapag may pagsubok, tulungan mo kaming magkaisa sa pananalig sa iyo. Naway ang aming pamilya ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Panginoon, gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Nais naming ang aming buhay ay maging kasangkapan ng iyong kabutihan kung kami ay pinagpapala mo. Tulungan mo kaming ibahagi ang iyong pag-ibig sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Gamitin mo kami upang magdala ng liwanag sa mga pusong nabibigatan. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang saysay namin ang bawat espiritual na pag-atake na naglalayong hadlangan ang pagpapala ng aming pamilya. Anumang espiritu ng inggit, paninira o sumpa ay walang kapangyarihan laban sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay nasa ilalim ng iyong pabor at biyaya. Panginoon, turuan mo kaming manatiling tapat sa iyo sa panahon ng kasaganaan. Kapag kami ay pinagpapala, tulungan mo kaming huwag makalimot sa iyo. Naway ang aming puso ay patuloy na sumamba at magpasalamat sa iyo sa bawat biyayang aming natatanggap. Ipinapahayag namin na ang iyong pagpapala ay dumadaloy sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming gawain, sa aming mga relasyon, at sa bawat bahagi ng aming paglalakbay. Ang iyong kabutihan ay hindi nagkukulang. Ang iyong biyaya ay hindi nauubos. At ang iyong pag-ibig ay patuloy na umaabot sa amin. Kung naniniwala kang ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa iyong buhay at sa iyong pamilya, maaari mong ipahayag sa mga komento. Tinatanggap ko ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Hayaan ang pahayag na ito na maging deklarasyon ng iyong pananampalataya na ang kabutihan ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng tunay na tagumpay sa buhay. Hindi ito nagmumula sa aming sariling lakas o kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin. Kaya lumalapit kami sa iyo na may pananampalataya, ipinagkakatiwala ang bawat laban na aming kinakaharap. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa iyong bayan, at sa iyong presensya kami ay nagiging matatag. Panginoon, ipagkaloob mo ang tagumpay sa aming mga laban sa buhay. May mga laban na nakikitang mga pagsubok sa kabuhayan, kalusugan at relasyon. Ngunit may mga laban ding hindi nakikita, mga laban sa isip, sa takot, sa tukso, at sa panghihina ng pananampalataya. Sa lahat ng ito, hinihiling namin ang iyong tulong at paggabay. Tulungan mo kaming manaiglaban sa tukso at pagsubok. Kapag kami ay hinahamon ng mga sitwasyong maaaring magpalayo sa amin sa iyo, bigyan mo kami ng lakas upang manatiling matatag. Paalalahanan mo kami na ang iyong kapangyarihan ay higit kaysa sa anumang tukso o pagsubok na aming kinakaharap. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang bawat espiritual na pag-atake na naglalayong pabagsakin ang aming pananampalataya. Anumang plano ng kaaway na hadlangan ang aming pag-unlad ay tinatanggihan namin. Ipinapahayag namin na kami ay nagtatagumpay hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil ikaw ang kasama namin.
Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang harapin ang bawat hamon ng may pananampalataya. Kapag kami ay natatakot, paalalahanan mo kami na ikaw ang aming kakampi. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang magpanibago ng aming lakas. Turuan mo kaming magtiyaga sa paglalakbay na ito at tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo sa bawat yugto ng aming buhay. Sa huli, Panginoon, ang aming pinakamalaking tagumpay ay ang mamuhay sa iyong pag-ibig at katapatan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa akin sa sandaling ito ng panalangin at paglapit sa Diyos. Kung may pasasalamat kang nais ialay sa Diyos, isang kahilingan na nais mong ipanalangin, maaari mo itong ibahagi sa mga komento. Sama-sama tayong mananalangin at magtitiwala sa kabutihan ng Panginoon. Walang panalangin na hindi mahalaga sa Kanya at bawat tinig na tumatawag sa Kanya ay Kanyang pinakikinggan. Kung napagpala ka ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pananalig. Sa simpleng paraan na ito, maaari tayong maging daluyan ng pagpapala sa iba pang nangangailangan ng panalangin at lakas ng loob. Ingatan ka nawa ng Panginoon at pagpalain ang iyong pamilya. Hanggang sa muli nating sandali ng panalangin. God bless you.